So, eto mga sangkay, meron po tayo ngayong balita sa international. Nagsalita na daw po si Donald Trump na malapit na daw pong matapos itong digmaan dyan sa Middle East sa pagitan po ng Iran at Amerika kasama po ang Israel. Pag-usapan po natin kung paano mangyayari yan, mga sangkay. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, may kita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So now guys, eto, pag-usapan po natin kasi may lumabas po na report na malapit na daw pong matapos itong digmaan. Well, totoo kaya ito mga sangkay o binubola lamang po tayo? Kasi tayo mga sangkay nag-aabang sa ending ng war na ito kasi lahat po tayo nadadamay. Tama po ba? Lahat tayo nadadamay. Yung oil, sobrang mahal. Siyempre, pag tumaas yung oil, nagkakaroon po ng paglala din ng inflation. Tumataas ang mga bilihin. 'Di ba? Ngayon, mga sangkay, talagang tinatagtad po tayo ng mga malalaking problema, no? Sa Middle East, pagdating na ang effect kasi sa mga bansa talagang napaka lala, no? Sobrang taas ng oil. So, kailangan na po talagang mahinto kung maaari lang, no? At ako naman mga sangkay, yung iba sinisisi si Donald Trump kasi daw siya ang may gawa nito kaya ang taas. Hindi rin po natin talaga masisi kasi actually ang ginawa ni Trump pag-rescue yun sa mga Iranian. Kasi isipin niyo naman sa loob lamang po ng 1 week. Isang araw nga lang in just one day noong January, no? Almost 40,000 or more than 40,000 na mga Iranian or mga Persian ang itinumba nitong kanilang gobyerno. Kasi nagprotesta sila. Nag-aalit sila sa kanilang gobyerno. Then ang gobyerno nila, ang response, talagang namang takot-takot. Tinumba, akala mo mga basura lang sa gigilid na kung titingnan, nagkalat na lamang po yung kanilang mga, ano tawag dito, yung kanilang katawan. So, talagang napilitan po si Trump na gawin iyon. Anyway, ito na nga po, mga sangkay, tingnan po natin. Malapit nang matapos ang giyera sa Iran. Ayon kay United States President Donald Trump, abangan ang amazing 2 days na darating. Okay, ano daw? Abangan yung Malapit nang matapos ang giyera sa Iran. Ayon kay United States President Donald Trump, abangan ang amazing 2 days na darating. Okay. May paparating pala mga sangkay na ano tawag dito. Mukhang may mangyayari. After itong paparating na 2 days, mukhang may magaganap daw po mga sangkay na something na pasabog, no, na may effect na maayos po sa buong mundo. Malapit nang matapos ang giyera sa Iran. Ayon kay United States President Donald Trump, abangan ang amazing 2 days na darating. Mika Jumawas para sa balita. Malapit nang matuldukan ang labanan sa Iran. Sana, no? Matuloy po ito kasi para tuloy-tuloy yung pagbaba ng presyo ng oil. Ngayon, medyo mababa mga sangkay, di ba? Nakita ko po, mayroon pong 120 na lamang po yung halimbawa, Petron. Nakita ko sa ibang mga station, nasa 120. So, 30 pesos, 30 pa or more than 20 po ang binaba ng presyo ng oil. Ito ang muling iginiit ni Pangulong Donald Trump sa harap ng panibagong mga hakbang diplomatiko ukol sa digmaan. I'm very happy, and it's going to come dropping down very big as soon as it's over. And I think it can be over very soon. So if they're smart, it will end soon. Okay. Ito ang sinabi ni Trump. Sa tingin ko matatapos na to. Malapit na tong matapos. Kung sila ay matatalino, matatapos na ito ng ganong kabilis. Kung sila ay matatalino. Kung matatalino daw po yung mga Iranian, yung Iranian regime, ano ibig sabihin na yun? Ang sangkay. Kung matatalino sila, na alam nila na may mangyayari daw sa kanila, tatapusin na nila itong sigalot na ito at makikipagkasundo na. Parang ganun po yung datingan, mga sangkay sa ni Trump, sa pasabog ni Trump. Kasi itong Iran, nagmamatigas po. Pero kung matatalino talaga sila, makikipagkasundo na sila. Nang sa ganun,
wala na maging problema. Pero kung argumento sila, mayayari sila dyan. Eh, di ba nga mga sangkay, yun ang dahilan kung bakit, nagalit po yung Amerika at muntikan pa pong, ayon po sa report mga sangkay, muntikan daw pong gawin ang pinakamalalang pag-atake laban po sa Iran ng Amerika. Sabi doon, mala-impyerno, mga sangkay. Buti na lang, nakipagkasundo ang Iran na mag-usap. Dahil kung hindi, naku po, yari sila. Mga panayam, sinabi ni Trump na naniniwala siyang patapos na ang sigalot ng US at Israel laban sa Iran. Pasaring ang Pangulo na maaari na ring ipagpatuloy ang mga negosasyon sa darating na mga araw. Aniya, umaasa siya sa pag-usad kahit hindi na pahabain pa ang ceasefire na mapapaso na sa 1 linggo. Okay, so ibig sabihin, kahit hindi na masyadong diinan na may ceasefire, kasi kung mapag-uusapan naman no, na tama na itong kalokohan, tapusin na natin to, magkasundo na tayo, hindi tapos. Pero siyempre, ang Amerika kasi may mabigat po na gustong mangyari. Talagang regime change yung gusto nila mangyari mga sangkay para yung mga tao sa Iran hindi na po mahirapan magbalik sa normal na po kasi kawawa dito yung mga person Naninindigan si Trump na hindi talaga papayag ang US na magkaroon ng armas nuklear ang Iran. Ito anya ang totoong dahilan kung bakit nagkaroon ng digmaan. The whole thing is really about no nuclear. They cannot have a nuclear weapon. And if they're going to have a nuclear weapon, we'll be living with them for a little while, but I don't know how much longer they can survive. I don't know how much longer they can go because they've been hit very hard. And as an example, we could take out every one of their bridges in 1 hour. Grabe. Kaya daw po sabi ni Trump, burahin ang kanilang mga tulay. Sa 1 oras lamang daw po na pag-atake kung gagawin nila, kung hindi daw po makikipagkasundo itong Iran. We could take out every one of their power plants, electric power plants, in 1 hour. Sa loob ng 1 oras lang, kahit yung mga power plants nila, mabubura daw po. We don't want to do that. Sa kasalukuyan, tinatrabaho ng US sa tulong ng mga bansang Pakistan, Egypt at Turkey ang balangkas ng kasunduan tungo sa mas malawak na peace deal. Sa kabila ng optimismo mula sa Washington, patuloy pa rin ang Iran. Ipinapatupad pa rin ang mga operasyong militar at blockade sa Strait of Hormuz. At kulang 1 linggo, tatapos na ang ceasefire. Pinangangambahan ng marami sa kung ano ang kasunod nito. Mika Jumawan. Okay, so ayan mga sangkay. Sana matapos na to, ipagdasal po natin. Kasi masyado pong mahirap naman kung hindi matatapos to. Lalo pong tataas yung presyo ng oil, okay? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.